Noong unang panahon, may isang tahimik at masaganang nayon na napapaligiran ng malalagong gubat at malalalim na kuweba. Ngunit may isang alamat na nagkukwento ng isang kakaibang sumpa. Sa nayong ito, may isang makapangyarihang datu na nagngangalang Raha Salim. Siya ay ubod ng sakim at walang awa sa kanyang nasasakupan. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, naghirap ang mga tao. Kinamkam niya ang kanilang yaman at iniwan silang gutom at walang pag-asa. Isang araw, isang matandang ermitanyo ang dumating at nagbabala sa Raha. Kung hindi ka titigil sa iyong kasakiman, isang malaking sumpa ang darating sa iyo. Ngunit tinawanan lamang ito ng Raha. Walang sinumang makapipigil sa akin. Ako ang pinakamakapangyarihan dito, sigaw niya habang pinagtatawanan ang babala. Ngunit kinagabihan, isang kakaibang pangyayari ang naganap. Biglang nagsimula ang pananakit ng kanyang balat, at unti-unting bumalot ang kanyang katawan ng makintab na mga kaliskis. Isa-isang nawala ang kanyang mga kamay at paa, at ang kanyang katawan ay humaba. Sa isang iglap, siya ay naging isang dambuhalang ahas. Kinabukasan, nagising ang buong bayan sa isang nakakakilabot na sigaw. Nang pumasok sila sa palasyo, isang dambuhalang ahas ang natagpuan nila sa trono. Patawad! Patawad, sigaw ng ahas, ngunit wala nang makikinig sa kanya. Ang mga taong minsang inapi niya ay tumalikod at iniwan siyang mag-isa. Mula noon, hindi na muling nakita ang Raha. Sinasabing nagtago siya sa isang kuweba, at sa tuwing may dadaan, maririnig ang kanyang malungkot na pag-iyak. Mula noon, itinuro ng matatanda sa kanilang mga apo, huwag maging sakim, o baka matulad ka sa Raha Salim na naging ahas. Hanggang ngayon, may mga nagsasabing may malaking ahas na gumagala sa gabi, naghahanap ng kapatawaran. Ngunit sino ang magpapatawad sa kanya? Ang kasakiman ay may kabayaran, at ang kabutihan ay siyang tunay na yaman. Tandaan, ang sumpa ng kasamaan ay hindi madaling matanggal.